Ayan. So, open nyo yung book nyo on page 173. Mag-proceed na tayo sa simplifying radicals. Ayaw mo share ng whiteboard. Ayan. So, simplifying radicals. A radical is simplified when all of the following conditions are met. So, first, will you read, Krisha? Teacher, sa all exponents Yes. po? First. All exponents in the radicand should be less than the index. Tandaan nyo yon. Kailangan yung exponent ng radicand is less than. Okay? So, mamaya, papakita natin yung mga examples ng sinasabi itong sa first. Sa second naman, pakibasa, radix. The index and the exponents in the radicand should have no common factor except 1 or negative. Halimbawa, meron tayong square root of 8. So, kailangan yung factor niya, kailangan yung number na yon, yung radicand na yon, isi-factor pa natin siya para makuha natin or simplify natin yung radicand or yung nasa loob ng radical symbol. And for the third, we have Gian. Kaya hindi. Hindi siya makakapag-ano. Si Wesley. Ano po? Number 3. There is no denominator in the radicand, or there should be no radical in the denominator. So kapag may nakita kayong may denominator, yung sa radicand, kailangan pa natin yung, ibig sabihin hindi pa siya simplified. And use the properties of radicals to simplify the radical. Di ba pinag-aralan na natin yan last meeting? And let us look at the conditions one by one. So, in all succeeding expressions, assume all variables to be positive. So, we can write, ito yon yung sa, halimbawa, meron tayong index and kamukha niya yung exponent ng radicand. So, di ba sinabi ko sa inyo, makakancel siya. Di ba? And ang natira is yung x na lang. Or, kailangan, dapat daw i-assume natin na all variables ay positive. Kuhanin natin yung absolute value ng variable. So, meron tayo dito, yung sa first example, na kung saan para ma-prove natin itong sa first na all exponents in the radicand should be less than the index. So, halimbawa, ang index natin ay 5 and meron tayong radicand na x raised to 16. So, sa tingin nyo, ano ba dito ang index? Anong value ng index natin? 5 po. 5. And ano ang value ng exponent ng radicand? 16 po. 16. So, ano yon? Mas mataas or greater than ang exponent ng ating radicand than dito sa ating index. So, kailangan, di ba, maging less than. So, paano natin yan masisimplify? Ang gagawin mo lang is to divide this exponent to this index. So, kapag dinivide natin ang 16 kay 15, ilan ang sagot? 3. So, 3. ano yung sagot doon? 15. Tama? So, ibig sabihin, kapag dinistribute natin yan, magkakaroon tayo ng x raised to 15 kasi tatlong 5 lang ang magagawa natin sa 16. At ilan yung ilan yung remainder? Sa 16, isa na lang. Very good. Or, wag na nating ilagay itong exponent na 1 kasi automatic naman. Ngayon, dito niyan, sa 15, since dinivide natin siya kay 5, pwede na nating ilabas yung sinasabi nyo kanina na 3 ang sagot. So, ilalabas na natin, magiging x raised to 3. And ano yung matatanggal na ito? Kasi nilabas na natin siya. Ito na siya. X raised to 3. Huwag kayong papalito. Kung ano yung sagot dito, x raised to 15 divided by 5, that is 3. Ilalabas natin siya. At ano yung natira dito sa radicals? Meron tayong 5th root of x. So, ito na yan yung simplified form ng 5th root of x raised to 16. Okay? Teacher, ilalabas po nun yung pinag-divide? Oo. Ilalabas natin para at least ito parang hindi na siya radicals noon. Kumbaga parang ano na siya, whole number. Kasi pag nilabas natin siya, halimbawa, yung square root of 4, di ba may value naman siya? That is 2. So, ilalabas na natin siya.
Like for example, square root of 4. So bakit natin ang sagot is 2? Ayan. Kasi ang value na to ng square root of 4 is 2. So hindi na siya radicals. Okay? Kaya ang simplified form niya is yung x cubed and fifth root of x. So, papansin niyo ang exponent nito is 1 at ang ating index ay 5. So, na-meet na natin itong sa first na kung saan all exponents in the radicand should be less than the index. So, ang exponent nitong radicand natin ay 1 at ang index natin ay 5. That is less than. Tama? Less than na siya. Na kanina, greater than siya. So, sinimplify natin siya. Ito na yung result. Another example, para hindi kayo nalilito. We have cube root of y raised to 5. Sa tingin nyo ba, simplified na ba ito? Naka-simplest form na ba siya? Hindi pa po. Hindi pa siya. Kasi mas malaki itong exponent ni radicand kaysa sa index. So, anong gagawin natin? Kailangan i-divide. So, si 5, pag dinivide natin kay 3, isa lang siya. Tama? So, meron tayong y raised to 3. Parang hinati-hati mo lang siya na dapat divisible sa index. And ilan yung natira? We have y raised to 2. 3 po. 2. Ay, 2. Oo. So, ngayon, ilalabas natin to. Kapag si exponent ni index ay radicand, dinivide natin siya sa index, anong makukuha nating sagot? 1. Tama? O, y na lang siya nun. Kasi okay lang na wag na natin ilagay yung 1 dito. At matatanggal na ito. Anong natira dun sa radicals? We have cube root of y squared. And, nasatisfied ba ulit yung sa first na kailangan less than ang exponent ni radicand kaysa kay index? Opo. So, ibig sabihin ito na yung simplest form nitong radicals na ito. Okay? Paano naman kapag may halong number na? For example, we have cube root ulit. Sige. Cube root of ano kayang number? Hindi. 27 a cube b raised to 4. Ayan. So, ilang radicand meron tayo? Isa. 3 po. Ito, tatlo siya. So, kailangan i-simplify natin yung tatlong yan. So, ano kaya ang number na kapag minultiply natin ng tatlong beses, makukuha natin ay 27? 3 po. 3. So, di ba 3? I-simplify natin siya as 3, tapos, di ba tatlo yun? 3 times 3, 9 times 3 again, 27. And yung A, yan, copy lang natin siya kasi divisible naman yung exponent ni radicand kay index. At yung B, so magkakaroon tayo ng B cube and B. Ayan, 3 plus 1, that is 4. Nakuha natin ito. So, ngayon, makakancel, since ito, ang 27, ang cube root niya is 3. So, kung papansin niyo yung exponent niya, dinivide lang natin siya. At ang nakuha nating sagot is 3. Diba? 3 divided by 3 is 1. So, wag na natin ilagay yung 1. And si A naman, makakancel ulit to kasi 3 divided by 3, that is 1. So, A na lang. Tama? Si B naman, makakancel ulit yon. Anong natira? B na lang. Kasi 3 divided by 3, that is 1. So, wala na rin itong mga to. Wala na ito. Ano na lang natira dun sa radicals? We have cube root of B. At ang exponent ni radicand, which is 1, less than siya dito sa index. So, the final answer is this one. 3AB and cube root of B. Okay? Ayan. Next, doon naman tayo sa asan yung sa second? Kailangan the index and the exponents in the radicand should have no factor or common factor except 1. So, kung papansin niyo, ito, ang factor niya is yung 3 times 3 times 3. Ayan, nakuha na natin siya. So, wala nang nakasimplest form na itong ating radicals. Nasatisfied na ulit yon. And, magbigay pa ako ng example. Wait. Dito naman sa ating third example, we have parang
ano lang to, basic lang din siya, kagaya ng mga binigay ko kanina. Fourth root of x raised to 16 and z raised to 11. So, ano gagawin? I-divide yung ating exponent ng radicand dun sa index. And si x, kapag dinivide natin ito, 16 divided by 4, that is 4 po. 4. And si z, pag dinivide natin siya sa, yung 11 na exponent ni z, kapag dinivide natin siya sa 4, ilan? 2 po. Dalawa lang. And may matitira, tama? Dito sa x wala na. Pero sa z may natira. 8 lang iyon. Ilan yung natira? Siya yung lalagay mo dito sa 3 po. fourth root. So that is z raised to 3. Okay? Nakuha na. Ito yan yung ating simplest form nito. Ayan, ganyan lang siya. And eto, dito naman sa example number 6. Kakaibang example din. Kailangan natin i-simplify yung 12 root of x raised to 6, y raised to 3, and z raised to 9. Ayan. So dito, kung papansin ninyo, meron silang common factor. Tama? Yung may number na divisible sila sa isang number. So, anong gagawin natin? Pwede naman natin tong i-express as yung sa exponential, magiging x raised to, ang exponent niya ay 6, tas ang kanyang index ay 12. Tapos yung y, ang exponent niya ay 3, at ang kanyang index ay 12. Si z, ang exponent niya ay 9, at ang index niya ay 12. Kapag sinimplest form natin itong mga to, si 6 and 12, pwede silang i-divide by 6. Tama? So, x, 6 divided by 6, that is 1. And 12 divided by 6, that is 2. Si y, pwede natin divide by 3. That is y. 3 divided by 3, 1. 12 divided by 3, that is 4. And si z, pag dinivide natin siya by 3 kasi divisible sila both by 3. So we have 9 divided by 3, that is 3. And 12 divided by 3, that is 4. Ayan. Ngayon, kailangan magkakapareho itong kanilang exponent, ay denominator. Ito. Kasi ito yung index natin, tama? Yung sa baba. So, kung papansin niyo itong 2, ano yung number na kapag multiply natin, dapat makuha natin ay 4. Anong number? We have 2. So, ita-times natin siya by 2 para makuha natin yung 4 as the denominator. So, magiging 1 times 2, that is 2. And 2 times 2, that is 4. So, ngayon, meron na tayong x raised to 2 over 4. And yung y, 1 over 4. Kung papansin niyo same na yung kanilang denominator. And, pwede na natin silang pagsamahin. Since same na yung kanilang denominator, pwede na natin silang pagsamahin sa radicals. So, magiging, ang index mo ay 4. And, yung x, ang exponent niya, yun yung numerator, we have 2. And yung y, we have 1. And yung z, we have 3. And the answer is 4th root of x squared y z cubed. Okay? Kailangan kasi magkakapareho lang yung kanilang denominator, yung sa exponent. Para yun yung index, pwede natin sila pagsamahin dito sa isang radicals. So, ito niyan yung simplest form nito. Nakuha? Pwede natin silang, di ba pinag-aralan natin noon, yung pagko-convert ng radicals, gagawin ito, yung naka-exponent, kaya ma-apply mo siya, tapos naka-exponent siya, ibabalik mo siya into radicals. Okay? Next. Dito sa example number 7, we have 9th root of 27 x raised to 6. So, dito, ang hinanap niya yung sa GCF.
na kung saan, di ba, ang 27, and ito kasing 9 and 27, meron silang common factor, which is 3. So, anong gagawin? I-simplify lang itong 27 na merong radicand na 3. So, we have 9 root of, dito sa page 177. At ang 27, kapag inano natin siya into 3, kinuha natin yung kanyang cube root, magkakaroon tayo ng 3 raised to 3. Yan yung factor. Kapag sinimplify natin yung 27. And yung x, which is yung exponent niya, is 6. So, kapag dinivide natin yan, wait lang, ibabalik natin siya mamaya dun sa exponent. Ayan. So, dito, naging dalawa na yung kanyang radicals or yung radical symbol. Naging cube root of, di ba kapag dalawa yung kanyang radical sign, ang ginagawa natin is minumultiply natin yung index. Kaya ang simplest form ng 9th root, meron tayong dalawang cube root. And we have yung dito sa loob ng radical is cube root ay 3 raised to 3, and then yung x raised to 6. Pero ang 6 mas malaki pa siya dito sa index nito. So anong gagawin natin? I-simplify pa rin natin itong exponent ni 6. Magiging cube root 3 raised to 3, and si 6 kapag dinivide natin siya sa 2, magiging dalawa siya. Oo, dalawa. So, paghiwalayin lang natin sila. And dito muna kayo mag-focus. So, kapag nilabas natin siya, si 3, kapag nilabas kay 3, kapag dinivide natin yung exponent niya, 3 na lang. And si x, dalawa yan. So, that is x squared. Diba? And, ito yun, no? Ito pa lang yan. Yung sinolve natin na ito. And meron pa tayong isang radicals, which is cube root. So, pagsasamahin mo lang yung dalawa, meron tayong cube root of 3x squared. Okay? Magulo po. O, ulit. Diba? Ang pinaka-given natin ay 9th root of 27x raised to 6. So, ang una mo nang gagawin, since ang 27 is meron pa siyang, di ba sabi niya kanina dun sa third na condition, kailangan ang radicand is, ayan, there should be no radicand should have no common factor except 1. So, ang 27 kasi hindi pa siya meron pa siyang ibang factor, which is 3 times 3 times 3. Kasi kapag 1 lang yan, halimbawa yung 5, ang factor niya lang is 5 and 1. So, ito, nakasimplify na siya. Pero ito, dapat daw, isimplify mo pa siya, yung 27. At nung sinimplify natin siya, ang nakuha natin ay 3 cube, which is equivalent sa 27. And si x, hindi muna natin siya ginalaw dito. Ito muna yung, nag-focus muna tayo dito. So, ang ating index dito, which is 9, pwede pa natin siyang hatiin. Na kung saan, di ba, meron tayong rules na kapag dalawa yung ating radical symbol, or yung index, ang gagawin natin is to multiply. So, dito niyan, ang ginawa natin, naghanap tayo ng number na kung saan kapag minultiply natin siya, ang makukuha natin ay 9. So, we have 3 and 3. Diba? So, 3 times 3, that is 9. And next, kinapin lang natin itong nasa loob ng radical symbol, which is 3 cube x raised to 6. At kung papansinin mo, pwede na nating isimplify itong nasa loob ng cube root. Meron tayong cube root of 3 raised to 3 and x raised to 6. So, dito sa 3, pag dinivide natin yung exponent sa index, we have 3 divided by 3, that is 1. Nakuha natin ay 3. And si x raised to 6, pag dinivide natin yung exponent ng x dun sa index, we have 6 divided by 3, that is 2. So, x raised to 2. And sinolve pa lang natin itong binax ko. Meron pa tayong isang cube root. So, pinagsama lang natin sila. Kaya ang final answer is cube root of 3x squared. Okay na? Para lang masatisfy yung tatlong condition
Na dito, sabi niya, all exponents in the radicand should be less than the index. So, wala naman tayo ditong exponent na kung saan ang mas malaki siya dito sa index. Kasi 1 ang 3, 2 ang x. So, mas maliit sila dito sa 3. Na-satisfy na natin yung sa first. And yung pangalawa naman, the index and the exponents in the radicand should have no common factor except 1. So, kung gagawin mo kasi is itong 9, di ba, ang 9 is, may factor pa siya, maliban kay 1. That is 3 and 3. Kaya natin siya ginawang ganito. Kasi ang second is, or second condition is the index and the exponent in the radicand should have no common factor except 1. So, si 9 kasi meron pa siyang ibang factor except 1. Okay? Kaya, sinimplify pa natin siya. And dito sa number 3, wala naman kasi nga, wala naman tayong denominator dito sa radicand. Kaya, ang final answer is itong cube root of 3x squared. Clear na? Medyo po. O, ulitin ko. Ang ginagawa kasi natin dito is kailangan, sabi nga, a radical is simplified when all the following conditions are met. So, kailangan masatisfied natin itong mga condition na ito. So, dito kasi sa binigay na example is 9th root of 27 x raised to 6. So, dito pa lang sa number 1, hindi na, sabi niya, all exponents in the radicand should be less than the index. Pero dito sa number 2, the index and the exponent. Itong index natin, which is 9, at yung exponent natin ay 6, kailangan daw wala silang ibang common factor maliban kay 1. Ang 9, ano ba yung factor ng 9? We have 9 times 1 and 3 times 3. So, meron pa tayong 3 times 3. Kaya kailangan, isimplify pa natin kung 9th root kasi nga, ang kanyang factor ay hindi lang si 1, which is meron pang 3 and 3. Kaya ang ginawa natin, hiniwalay natin yung dalawa. Ayan, yung 9. Ginawa natin cube root and the cube root. Kasi kapag minultiply natin itong index na ito, equivalent siya kay 9. And itong 27, may factor pa siya maliban kay 1. Meron tayong 9 times 3, which is pwede naman, since cube root ito, ang gagawin natin is 3 raised to 3. Bakit? Kasi 3 times 3, that is 9, times 3 again, that is 27. So, sinimplify natin siya as 3 raised to 3. At si x, papansinin mo, 6 siya, di ba? X raised to 6. So, kung ang exponent ni radicand, which is 6, and ang index ay 3, greater than siya. Mas malaki kasi si 6 kaysa kay 3. So, anong gagawin? I-simplify pa siya. So, di ba, x raised to 6? Hindi pa yan yung final answer. So, ngayon, ito muna yung gagalawin natin. Meron tayong cube root, kung sa ito yun. And, ito yung gagalawin natin, yung binax ko kanina. Cube root of 3 raised to 3, 3 divided by 3, magiging 3 na lang. And yung x, 6 divided by 3, that is 2 na lang yung exponent. Kaya, ito yung final answer, cube root of 3x squared. Clear na? Opo, thank you po. Ayan. So, yun yung sa simplifying radicals. And, may question about dito sa simplifying radicals? Na? May question pa? Bago natin i-stop yung recording. May question pa? 3-1 na. O, wala na.